Dagdagan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa Aliw 23, October 6, 2023. Ako po si Conrad Banal, kasama natin si paring Jonathan De La Cruz, paring Joel Laksamana at si Attorney Trixie Cruz Angeles! Ay! Kasaan na ba siya? Ay! Baka baka masaya na yung festival ngayon. Palagay ko. Ha? Palagay ko. By 9 o'clock in the morning. Naku. Masaya. By the way, Maraming... belated lang pero we have to... Hindi, nabanggit din yata naman natin eh. Yung teachers, World Teachers Day. World. Our hats off to our teachers for their sacrifices. At totoo lang, unang crush ko, teacher ko eh. Ay, okay yan. Hindi, totoo. Hindi, pag ikaw, maski ako gano'n. Bata-bata ka, nakikita mo. Tito, napakalinis, magaling. Ako, sabi ko. Sasalita, maganda mo. Tapos malambing. Oo. Hindi ako pinapalo. Nanay ko, pinapalo ako. Oo, sa teacher na ito, hindi. Tsaka tinuturuan ka pa, itong gawin mo. Okay. Ang isa pa po yung nangyari dyan sa Baho de Masinloc. Hindi raw Chinese vessel yung nakasagasa. Mabuti naman hindi ka agad ang PCG dyan, Coast Guard. Nag-ingay? Nag-ingay. Si parang Jonathan na yung... Malaya. Hindi nag-ingay. Hindi nag-ingay. Hindi na knee-jerk. Okay. Ano po pala yan, tanker? Oo. Alam mo yan, pare, pag kagaya niya, madilim na madilim, high seas, ang taas ng tanker na yun, baka hindi mo mapansin eh. Oo. Paano yun? Bakit naman nandun yung bangka? Hindi ko rin alam kasi ang layo din nila eh. Ang sinasabi, nandun sila sa Agno area eh. Pangasinan na yun eh. Pangasinan na. Baka napadpad na sila ron sa area na yun. Hindi natin alam. The PCG has to come out with some better report. A better report than that. Para maintindihan natin. May na-violate daw po na international regulations. Which is what? Convention of for the safety of life at sea. Kasi hindi binalikan. Kung sino pinakamalapit na vessel daw, dapat tumulong. kailangan tumulong. Totoo. Kapag may distress signal. Yes. Meron ba distress signal? Sana nagkaroon. May capability ba yan sila? ang problema natin doon sa mga bangka na low-tech low-tech. Wala silang flares. Walang flares. Well-lighted naman daw, kaya lang, pag ikaw nasa taas ka, nasa bridge ka ng oil tanker, ang tataas ng mga oil tanker na yan. Ang hirap, yun nun? Girin ang pangalan ng fishing boat. Kawawa naman yung mga Kumbaga, nakaparking sila yes. doon sa Baho de Masinloc. Tapos, hindi nila nakita pa parating? Hindi natin alam eh. Baka natutulog or something. Dapat magbigay ng report ang PCG. Pacific Ana po yung pangalan ng oil tanker. Ngayon, ang kakasuhan daw tong oil tanker na to. Paano yun? Paano mo kakasuhan? Saan mo kakasuhan? Ano yan eh? It is registered in the Marshall Islands. Yan ang sinabi. Doon kakasuhan sa Marshall Islands? Baka doon mo dapat kasuhan. Sino ang may-ari? Hindi pa alam. Hindi natin alam. Alamin muna yan. So marami na haka-haka. Yun ang hindi ko nagugustuhan. Tama na muna yung haka-haka. Gumawa muna kayo ng report. Ang una nating asikasuhin, yung mga pamilya ng mga namatay. Turmulong muna. Yan muna ang priority natin. Tama na muna yung mga haka-haka. Tsaka na muna yung magtututuro sa... Hoy, bakit may Bossing yan, si Bossing. Si Bossing! Let the speaker be the speaker. Well, nag-i-inspection lang naman siya ng mga government projects, yung Pag-asa Island, mga gano'n. Ganon na, nag-ano lang. Tinitignan kung doon kinagamit. Sabi po ng PCGG, may obligasyon daw yung vessel na bayaran. Paano may patutupad Siyempre yun? may obligasyon yun. Nakasagasa kayo, whether by accident or ba't hindi nyo...
Nakita, okay. Link daw po, hindi raw po link sa tension between the Philippines and China, yung incident ng sa Masinloc, Baha de Masinloc. Wala. Pero pinipilit. Huwag niyong pilit. Pinipilit no iba. Huwag na. No. Kayo naman eh. Aha. Okay. Well, meron pa. It's most likely daw po na yung House of Representatives ay hindi talagang tatanggalin, tutuluyan na tatanggalin ang CIF o Confidential Intelligence Fund ng pareho, Office of the Vice President and ng Department of Education. So, siyempre, meron mga legal, may debate ho rito. Pwede bang gawin ng House yun? Is it, ang sinasabi kasi ng iba, hindi constitutional. Sabi ni former Justice. Askuna, at iba pang lawyers. At iba pang lawyers, yeah. Si Trixie, sinabi rin ni Trixie. Matinding rebate yan. Oo. At ibibigay daw yan dun sa mga agencies on security, sa West Philippine Sea. Nasa security. Yan daw po kasi ang collective decision ng House, sabi ni Speaker Martin. Sa akin naman, di ba kasi party raw to eh. Pag hindi ka sumunod doon, baka wala kang flood control. Okay. Well, the House has a mandate. They can do that, but it will go to the Senate. So that can be restored in the Senate. Pwede. Oh yes, Okay. definitely. Sabi po ni Sarah, yung CIF opposition daw sa kanila, mga enemy of the state. Of peace. Whoever is against confidential funds, Siyempre daw, against peace. Yes. merong or enemy of the insidious state. motivations. Yan mga ganyan. Yan po ang statement naman ang galing sa Office of the Vice President. Magkano ba yung kanyang confidential and intelligence fund? 10 billion. Pag i-combine mo yung DepEd at saka Hindi, ang total po na CIF ng buong administrasyon, 10.1 billion pesos. that includes everybody. That include everybody. Judiciary, Lahat. legislative, etc. Pero mukhang ang titirahin lang yung kay Sarah. 600. Bakit naman? 600 million yun. Malaki-laki yan, ha? Pare, malaki-laki yan. Dahil, ito ang masasabi ko lang. Dahil po ang amount ng flood control projects ngayon, 215 billion. Nakalagay yan sa budget. 250. Sobra palang bahain ng Pilipinas, ano? Kailangan ng 215 billion na flood control. Ganun ba kalaki yung baha dito? Yan po, di hamak na mas malaki kesa sa kung ano-ano mang tawag nito. Budget. Teka ha. Yung mga departments. Na ito ha. For example, yan pong 215 billion para sa flood control, mas malaki, 6 times bigger kesa sa budget para magtayo ng classrooms, school buildings. 6 times bigger than school buildings. So, mas priority of flood control kesa doon sa school buildings. Yan po, yan 215 billion para sa flood control. 16 times than the budget for government hospitals. Okay. Flood control. Yan po ay 8 times ng budget para sa calamity fund. Mahalaga talaga yung flood control, pare. Kailangan talaga i-control natin yung mga... Dahil maulan dito sa Pilipinas. Kailangan lang. So what you're saying is... Maulan doon sa bahay ng mga congressman. Oo.
So, ibig Di sabihin, hamak kumpara sa CIF funds. CIF 10 billion. Okay. Naglalagot ang ating mga congressman dyan sa 10 billion na yan. But in particular, isa lang ang target. And yet, yung flood control fund na 215 billion, sinabi ko nga sa inyo, mas Yun yung mata, 215 at 10. 215 at yung 215 10. na yun, mas dihamak na malaki sa budget sa school, sa hospital, at saka sa calamity funds. Ba't hindi yun ang galawin? O bigyan pansin, ika nga. Hindi, kasi ano yan eh. Yan pong flood control fund na yan. Para sa akin, it's a political weapon. Kailangan mo maging kakampi yung mga congressman eh. Kundi, baka lahat ng mga panukalang batas na gusto mo, hindi papasa niya. Magwawala yan. Everything and so, kailangan yan. Bakit hindi? Pero yung amount na 250, medyo sa akin, medyo may element na yun ng kalabisan. Di ba, ano yan, it is a consolidated fund. Flood control. So, kasi Meron din daw yung senador. right of way, hindi Ganon. ganon, Hindi. no? Di ba? Wala yun. Iba yun, iba. May Flood iba. control lang yan, DPWH. Okay. At yan, nakadistribute yan sa mga regions. Sa mga probinsya. Maski doon sa mga walang baha. Kung mga yung fertilizer, maski sa Metro Manila, Kahit na- meron ka kapag Kaya congressman wala ka ka ng namang Metro halaman Manila. kundi nasa paso. Ayan. Yung flood control, lahat po yan, meron sila. Kasi, we are a country prone to Rain. Yeah, yun na rain, nga, oo. flooding. Ang sabi sa akin is, Climate change pa. in our private conversation, ewan ko kung, siguro hindi naman mamasamain ni dating Secretary Simato. Yung kanyang observation. Ang main problem daw po natin ngayon, Silted. yan, Siltation. yung flooding, kaya may flooding dahil sa ang ating mga waterways, punong-puno na po ng silt. Kailangan natin linisin yan. Okay. Number 2, dahil sa mabigat na ang patak ng ulan ngayon, mas marami ng tubig, ang nakikita niya, kinakatakot niya, yung landslide. Yan na rin po ang number 1, ang landslide, at hindi na flooding. Kaya kailangan talaga dyan, rock knitting yun Ano? Rock knitting. Ayun na nga, Rock-knitting. meron ng bago. Para hindi mag-landslide. Para hindi mag-landslide. Alam mo, masakit tamaan ng bato. Oo. Landslide. Pare, pumunta ka dun sa Kenon, Oo. mayayari ka dun. Kaya mag-Marcos Mahal Highway ba yun? ka na lang, Mahal? Attorney Trixie, huwag kang dadaan. Pero hindi natin alam magkano ang budget ng rock netting. At Kasama least yung yan. flood control, 215 billion. Consolidated. So, wala pa rin It's yung in rock totality. Because if you are going to have a flood control project, kailangan tignan mo lahat yung nilalagyan mo. Okay. Ayun. Holistic din yan. Holistic. Hindi, pero may scenario-based, ka na ba? Scientist. Scientific yan. Yung rock netting. It's a science-based scenario. Okay. Aha. Kasi you have to take care of the river basins lahat. Paano yung mga district na flat? Wala silang rock netting budget. Flat yung district Flat mo yung district mo. Maghanap ka ng bundok doon. Ikaw naman Napakadaling gumawa ng bundok. Napakahina mo. Yung konting embankment na ko. Ayan na! Ayan na kailangan ng rock netting. Ayan na. Hindi ba, Magtuturo na kayo doon. Ayun o. di ba for a while mayroong ganyan na, na salitaan? Meron daw budget for a bridge. Lagyan natin ng bridge yan. Sabi, sir, Wala namang ilog dyan. Wala tayong tatawidin dyan. Lagyan nga natin ng ilog yan para malagyan natin ng bridge Ang dali-dali niyan Dali yan eh. Hindi kayo marunong mag-solve. So, the whole point here is, nakasentro Nasa isip sa CIF ni Sara, ni Inday, VP, oo. ang mga headline ngayon. Headline po ng mga dyaryo. Headline, yung mga sinasabi.
tungkol dyan. The House is just doing its job. Ganyan. Ang CIF daw is best suited to go to national security. Okay? Concerns. Mga ganyan po. Lahat ng headline ganyan sa CIF. To those who are actually tasked with national security. Yan, ang kanilang ano. Parang nagkukulang na ata ang ating media. Yung nga yung sinabi ko sa inyo, yung flood control fund, 215 billion. Ang flood control fund po is a nice way of saying pork barrel. Yan na ang modern na pork barrel kasi bawat congressman, meron silang flood control project. Pati daw senador, meron sila. Inamin naman sa akin na isang senador meron din naman kami. Pero hindi ganun kalaki. Okay? Mas malaki daw. Kaya daw yung mga mataas ang sale ngayon ng super luxury cars. Tumataas. Dahil may flood control. may flood control. Yan ngayon, rock netting. Siyempre, mataas ang sa luxury cars. Mataas ang sale. Kung mabahayan. Tama. Mataas Kaya madali ka makaalis. Oo, pag bumaba. Taas yun At saka pag mag-landslide. Landslide, landslide. I was thinking, madali mo iilag. Kasi tamaan mo yun, pare. Luba, ano rin yun, UP din yun. Well, look, I have to take the cudgel for our editors in the news. One, luma na yung pork barrel. Two, ang hirap patunayan yan. Three, ito totoo ito. Nangyayari. Kakagatin to ng tao. Nagbabiral dahil ito ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Kaya kailangan i-train ang lahat ng hindi mo naman patutunayan kanila, questionin mo lang bakit 215 billion sa flood control funds. Baka daw walang magbasa. At least, flood control funds, 215 billion. BP controversial. Tirahin na natin. Ayan. Ganon. Mabibili Dario. Yung traffic sa Commonwealth, tinira rin siya. Hindi, tsaka ganito, si Inday, wala namang yan wala namang, alam mo na. Walang karga. Walang karga. Ito isa meron walang bibingka. Ito patulan natin. Okay. That's even more insidious. At least ako sinabi ko from the news worthy standpoint, ikaw kargado. May campaign Ako, alam ko may campaign for a fact. Kasi sunod tinignan ko tinrace ko saan nanggagaling yung news release galing sa house media di, ibig sabihin may campaign against Inday. Bakit ginagawa yun? Diba? Why? Ano yan? Siguro preparatory na rin to 2028. And kung nasa posisyon ka, pwede mong gamitin yung iyong posisyon para, alam mo, mabawasan mo ng gawin mong binay. Yeah. So, experiences yun na maaga pa lang tirahin mo na. Yung confidential funds talagang dapat lagay sa security. Yun. Yan. Agad-agad magagamit naman nila agad yan pag nakuha nila. Hindi ma-underspend yan. Hindi. Ano talaga yan? Gamit ka agad. History is always also showed na pag pinaulanan mo lang, nilunod mo ng pondo isang government agency, hindi na magamit. Malulunod na yun. Malulunod na. Yun nga, hindi ICT. Malulunod. Yung DICT, hindi magamit-gamit yung Ang problema naman doon kasi, yung mga USEC ni John Ivan Uy. Oo. Kawawa rin si Ivan hindi siya namili Kawawa rin si Ivan. Imbes na tulungan siya, nilalaglag pa siya Yan ang nangyari dyan. Kaya yung DICT, yung kanilang mga projects, hindi magawa-gawa. And therefore, they're underspending. Ang daming project. Yung kanilang budget. Ang daming project na nakalaan. At alam din naman ni Sekretary yun. Biglang yung mga iba, palitan natin yung terms of reference. Yan, paulit-ulit. Iba yan, terms of reference. Atras abante. Yan, naku po. Hindi makukuha ng aking kasosyo yan. Hindi Pag ganyan ang terms of reference, paano yung bata ko? Paano ko yung bata? Yung kabakas ko. Paano yung kabakas? Yun ang sitwasyon. Paano yung akin? Magkano Korean? Korean yan
Alam mo yan, nagiging problema dyan sa procurement law. Okay. Ano nga ba? Ano? In terms of reference palagi. Lagi nagbabago. At saka hindi sila nagkakaroon ng... Kayon, ang ginagawa ng mga iba, dahil sa hindi sila nagkakaintindihan sa loob ng Bids and Awards Committee, ipinaparking na lang nila dati, di ba? PITC, paparking ko. Para lang ma-obligate yung budget na. Nagastos ko na yan. Nandun na. Biniling ko na sa PITC, bilhin nyo na ako niyan. O kaya sa... PITC naman, hindi bibilin. Nakaparking. I-deposito. Tapos yung procurement service, doon naman. Ganun din. Hindi, health lang naman gumawa. Department of Health lang. 32 billion. Pare, 32 billion, di ba parking mo? Sila bibili? Ang total, kung pag-ulitan, total CIF ng Marcos administration, 10 billion. Yung ipinarking ni Original Chaleco na si Duque, 32 billion. Doon sa procurement service, pare. Anong klaseng imbalance ang gagawin mo? Ang nakikita natin. Kasi nasabi natin palagi dyan sa budget, dapat ang tinitingnan yung balance Yung balance. Bakit binibigyan ng ganitong kalalaki itong mga ito? Ano bang mangyayari? Ito wala. Yung ganun Parang yung nangyari doon sa procurement service, isipin mo ikaw ang beneficiary. Hindi mo i-implement yun, ipapa-implement mo yung procurement niyan doon sa isang agency na hindi naman silang end user. Anong malay nila dyan? Malay nun. Sa mga kailangan mo. Diba? Mga terms of reference and everything. Hindi, para kasi hindi sa kanila. Kaya ginagawa yun. Pag nag-accounting, hindi at least at saka kung nagkaroon ng bolilyaso, pwede sila hindi magturo. kami sisisihin. Pwede sila magturo. Yung pinansin ka agad yan ni Secretary Abisado. Okay. Nag-resign nga. Kaya nag-resign Sabi niya, paano mo itatransfer yan? Wala nga kayong pinirmahan. Wala kayong memorandum of agreement man lang na magkakaroon ng transfer and the reason for the transfer. Nag-resign na lang siya. Kasi may napapirmahan sa kanya. Sabi niya, wag naman ako. Wala nga kayo Wala nga kayong documentation Tapos itatransfer mo na lang sa akin. Ako mananagot? Paano yun? Okay. Parang ganyan din. Balance ang sinasabi ho natin dito. Hindi sinasabi... Meron nag-comment dito. Well, siguro yung mga congressman natin, inisip na, in a perfect world, magagamit sa security yan. Balance lang. May nagsabi rito, I thought your comment section is active. But I haven't seen or heard you have commented on them. Sinong them? Sabi, hindi daw tayo nagko-comment sa mga comment. Sa atin. Yung ba gusto mo? So hindi kayo nga ang magko-comment sa pinag-uusapan namin. Hindi kami magko-comment sa mga sa mga pinag-uusapan nyo diyan. Baliktad po yata. Kayo naman lahat na lang kaya gagawa kayo ng laging usapin makakriticize lang Okay. Hindi nyo gayahin ang Makati. Iyon. Makati, may bagong motion sa Taguig. Bagong motion sila. Pero ma-continue daw yung services sa mga taga-EMBO. Urgent motion for clarification with a prayer for the issuance of status quo ante. This is still the issue with Taguig. The 10 villages under the control of Taguig City now. Sa Pinail po yan, sa Trial Court of Taguig. Hindi sa Makati, sa Taguig. Alam mo pare, malaking issue talaga yan. Okay, bakit? Kasi ang sinasabi sa akin ng ibang mga abogado, yung desisyon ng Supreme Court, walang kamuhon. Walang muhon Walang muhon. Walang mga meets and bounds. So, paano to? Saan nyo? Anong sinasabi? Ano ang area namin? Ang area ng... Yan ang malaking problema. How are you going to implement that decision na itong 10 barangay na ito ay Taguig na? Hanggang saan yan? Nasaan ang boundary? Para ba dumisisyon lang sila, ito, papunta sa Taguig. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo kung paano nyo implement. Kaya yung regional trial court, mamamatay ito. Kasi tatanungin lahat yan Kaya nagkaroon yan ng ganyan na motion. Na motion. Status quo ante muna. Huwag niyo muna itong mga to. Hanggat hindi na didesisyon. Saan ba talaga? Hindi gusto nila Mayor Cayetano yun dahil... Ito po yung kanilang sinabi sa kanilang petition. Taguig cannot simply take the law
into its own hands Yes. and act as it pleases without any writ of execution issued by the court. Kasi gusto po ng Taguig, i-take over na. yung mga properties ng Makati. Binili yan ng gobyerno. Hindi po yan floating, may titulo yan. Lahat. So, merong owner. May honor. Ang gusto ng Taguig, biglang sila na yung owner. You go through that process naman. May titulo yun. Halimbawa yung barangay, unless, yun na nga yung sinasabi nung abogado na kausap ko, unless wala talagang mga titulo o walang mga boundaries. Ayun. Yun Yun ang sabi yun ang petition nila, pare. Yan sinasabi mo, kasama sa petition nila. Oh, Sabi po ng Makati, yung Supreme Court, Na decision. hindi naman sinabing tahasan na immediately i-execute nyo itong decision namin. Isa yan. Okay? Yun ang gusto ng Taguig. oo. Gawin na agad ngayon. At hindi din naman daw tahasan sinabi ng Supreme Court na kung ano mga exact meters, Yan. Meets and ang bounds. exact bounds, Yeah. meets and bounds, yan. Ilang metro ba yan? Layo sa kanya. Anong basihan Ano mo? yan? Magmula sa Pasig Yan. River? Ano? Oh, yeah. Ganon. Mga ganon. Wala po yan. Okay? At yung mga barangay na yan. Oo. So, ang hinihingi ngayon ng Makati, i-clarify. I-clarify yan at i-confirm kung ang Taguig nga na kailangan ng writ of execution. Meantime, habang ginagawa yan, ito yung taktika rito, parin John. Status quo ante. Ibig sabihin, babalik sa Makati, Ulit. yung mga area na yun, hanggat pinag-uusapan tong kaso to. Oo. Okay. Yeah. Break po muna tayo. Sabi ng aming mga, nandun yung mga ating mga girls. Check time, 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo sa Karambola sa Aliw 23. Ngayon, October 6, 2023. Kasama natin si Jonathan De La Cruz at si Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Si Atty. Trixie Cruz. Angeles! Oy! Baka nagsasayaw na. Oy! Nagsasayaw na ba? Nandun na sa festival. Nandun sa nagsasayaw. festival. Ayan. Magsasayaw muna kasi masarap mamaya ang Mamaya dance. Hindi ko pa napuntahan Magpapaguto muna. Hindi ko pa napuntahan yung festival. Tanawan. Oo. Hindi, yung tamawan, i-correct ni Atty. Trixie. Naalala ko dati, nagtayo sila, yung mga artist doon sila, Yes, Green Camp, yes. yung Tamawan Village. Matagal na yun, but dati, just a collection of traditional huts. Lumaki na ng lumaki. Kasi Naging- culture nila eh. Naging ano na yun? Oo. Nandun doon pati yung mga sculpture. Oo. Pero nagsimula lang, maliit lang yan. Oo. Nagsimula. Kasi meron talaga silang area dyan. Oo, merong area. Yung may DAP-I, ang DAP-I, Yes. yung, di ba, yung mga elders doon Yes, upo, yes. tapos Nakaso masarap ang pagkain. masarap ang pagkain dyan. Tanawan. Ginugutom na naman ako, attorney. At saka makakabili ka dyan ng mga yung sculpture, mga paintings na... Hindi yung money na barrel. Hindi Ah, ko. Ayun. Pero sa Minds View na lang. Baka money na barrel lang ang makita ko dyan eh. Mga Sawa-sawa artwork na talaga ako dyan. nila, mga artwork nila. Hindi, meron sila. Tapos may mga visual artist pa yun. Oo. Ni Atty. Trixie, si si Kidlat Kidlat Tahimik. Oh. Yes. Ano na pala, 88 na pala si Kidlat Tahimik. Ganun ang katanda. At saka yung, iba yung village na yun. Oo, iba. Maayos na Magandang yun. ikutan. And it is really good. Talagang pupuntahan mo eh. Pupuntahan mo yan sa pagkatapos na yan, mga ganyan, tapos meron ka ng meron ka ng kainan doon. Para rin, alam mo ba, nag-umpisa na ngayon yung AgriLink. Ano yun? Ano yun? This is an exhibition of all of the agriculture related Okay. products as well as equipment, etc. Lahat ganun. Related to agricultural production, etc. Uy, okay yan. Maganda It's yan. an expo? For the first time, may relevant yung World Trade Center. Bumawi ha? Bumawi. Pero Okay. mura pa rin ang list. Mura pa rin yung list. Mura pa rin. It doesn't- pa rin yun. It doesn't. Wala pa rin. Kasi nagbabayad, ang lalaki rin ng bayad ng mga exhibitors eh. Kumikita. Samantalang ito, 1 peso per square meter. Ay, every year naman yun, pare. Hindi 1 peso forever, every year.
Oo, 1 per square meter. Pero 1 million na raw ang presyo ng ano dyan Palang per square kaganda ng meter. Amerikana nila. Iba-ibang kulay. At saka ng anak na yan ng mga ibang Ventures, yes. Yung kinita dyan, na-invest na rin. Ang mga pueblo. Yes, di ba? Pueblo de Oro, mga gano'n. Ang lalaki na ng mga Pati dyan sa Cavite, may Ay, ang laki na. laking housing. Hindi ko na nga nakikita yung proponent nito eh. Mga Canada-based na ito eh. The beast na. Sige. Canada. Sigili. Pero alta syudad dyan pa. From the very start. For the very start. Oh. Laging nadyadyari yan as very Yes. prominent. Prominent. Parang yan Citizen. yung ano eh. Pasita Madrigal Gonzales. Billionaires do not steal. Yes. Okay. Really? Yes. Do not steal. Tell that to the water companies. No. Billionaires do not steal small Wala ka amounts. naman. Tell that Ano yan? to the Ibang usapan na. to the water companies. Sabi po ni Taguig City Mayor Laarni Cayetano. Okay. Salani. Yan daw desisyon. Court. Last points po namin. Last points namin On sa this issue na issue. ito. Ang sabi niya po, bilang sagot dun sa court case, Yes. ang sabi daw ng Supreme Court, self-executing daw yan. Hindi, ang pananaw nila It is self-executory. ng Taguig doon sa decision ng Supreme Court is self-executing. Self-executing. Ibig sabihin, sa sarili niya dapat ipatupad na agad yan. At ang kailangan daw, voluntary. Ang Makati raw, voluntary mag-comply. I-turn doon over sa na. I-turn utos over nyo na ng yan. Court. Voluntary na lang daw. Ganun ba yon? Pwede voluntary. Mukhang problema. Kasi alam mo yung problema rito, ngayon lang nagkaroon ng ganitong kaso. Yes. Na ang Supreme Court sasabihin, hoy, hindiin nyo yan. Kasi, Tagig yan. It's a political issue actually. it is always a political issue kasi this is a boundary dispute eh. Oo, di ba? So you have to determine the boundaries, the meets and bounds. Ang problema nga, kaya napasok dyan yung Pateros because they are the holders of the original title of the entire area. Ayan. Sa kanila kinuha yan. Sa kanila kinuha yan. Paano ngayon to? Nasa court case din yan. Nasa court case sila, intervenor sila eh. Paano yan? So ang gusto ng Makati, status quo ante. Hanggat hindi nyo nadidesisyonan po kung ano talaga yung boundaries, ayan nyo muna. Kaya nga, paano yan? Ang Makati, ayaw sundin. Kasi may kulang daw. Kasi how can we self-execute something that we don't even know the boundaries of? Yan. Yun ang issue eh. So hindi na sila nag-volunteer. Hindi na voluntary compliance siya. How can we voluntarily? We don't know. What are we going to comply on? Diba? Anong compliance namin, boss? Kaya motion to clarify sila. Clarificatory. Motion to clarify. At saka prayer for status quo ante. Ano ibig sabihin nun? Babalik po doon sa dati. Kung desisyonan niya ng Supreme Court na, sige, ayusin namin. Gano'ng katagal ano yun? Usually, boundary disputes, matagal ha? Kasi ang para kila sa Taguig, kila Mayor Cayetano, ano ba, how do you pronounce it? It is a Pyrrhic. Pyrrhic victory. Yes, it is. No, but A Pyrrhic victory, ibig sabihin papilang. Papilang. Paano? Pero wala pala kami makaka-cover. Yung mga tolda-toldang pinayo pala nila nung kailangan tanggalin. ano ba nangyayari? Meron. Kasi ako yun ang daan ko mula dito sa Carambola, pauwi ako, dadaan ako nung tulay. Yung Pasig to BGC. BGC, And kakanang kakagad para dun sa, ano ba yun, yung kalye, yung Embo. Kalayan. Makikita mo nga agad. Ilang eskwela yun, tsaka merong may clinic. May barangay hall. Barangay hall. May mga tolda ron ng Taguig na mga, I love Taguig. This is ours. Amin ito. Tapos may mga, may Makati rin. Napapagit na ang PNP siguro. Dahil nakapwesto sila ron, PNP siguro ng Taguig to. So,
May Makati rin to. May Makati rin to. Dahil siyempre, sila Binay naman, sila Mayor Binay. Abay, naglagay din sila ng kanila. Naglagay din. Actually, hindi sila kailangan maglagay. Nasa loob sila nung eskwela, tsaka nung clinic, tsaka nung barangay hall. So, para bang recipe for disaster. Pagkakagirean to isang araw, dahil ito na, mga napag-utusan lahat ito. Hindi naman napag-utusan, may mga loyal dito, sigurado. Hoy, amin yan! Hoy! May clarification, kami. May ganunan yan. Parang nagkakaganunan sila doon. Magkakagirian yan, magkakagirian. Meron akong suki ron na car wash, motorcycle wash. Ayun, sila rin, hindi rin alam, ano ba? Gulong-gulong rin sila. Saan kami magbabayad ng mga permit? Renewal na yan. Ang daming commercial doon. Pag end of the year, di ba, renewal? Yes. Mula karinderya, car wash, opisina, grocery, lahat sila. So, napunta na doon yung usapan. Involved na yung mga mamamayan Kasi doon. reality on the ground yan Ang solusyon, hindi maglagay ng tolda na mayroong malaking banner doon. Amin na to. Wala. That's not the solution. Kagaya ko, nagtitinda ako ng barbecue doon. Yun. Sa kanino saan ko magbabayad? Hindi ako pwedeng 2 beses ako magbayad. Pwede. Walang magbabayad ng 2 beses. Yung car wash hindi magbabayad 2 beses. Para naman laki ng kita niya. Inflation na nga. So, it's a big problem. Hopefully, sana maklarify. Kaya nga tinatanong ko siya gano'ng katagal yung proseso. It takes time. It will take time. Pyrrhic victory nga. Sa papilang. Yun ang mangyayari. Hindi, nandun pa naman yung pinag-aawayan niya. Pyrrhic victory. Walang-wala talaga. Nadurog na. Hindi, ito meron pa rin. Meron pa rin. Reachable. Kaya nilang. Nasa amin na nga, kaya nga may told na sila. Yung Pyrrhic po kasi, yung pare, nakipaglabanan. Natalo yung kalaban. Pero ubus din yung kingdom niya. Ito hindi. Klaseng victory yun? Ito hindi naman. Ito semi ubus. Kwarta na, naging semi bato pa. Semi lang. Pwedeng balik na kwarta eh. Ang victory kasi dito sa susunod na halalan ng election. Yan. Butante itong mga ito. Yun ang dun eh. Nagkakagulo daw ngayon tungkol doon sa aresto nung naalala niyo yung ang tawag niya sa sarili niya artist. Sino yung artist na yung tungkol doon sa nagsayaw ng Lord's Prayer. Luca Vega. Luca Vega. Yun yung kanyang name, artist name. Ang tawag niya sa sarili niya, artist. Ang talagang pangalan niya, Amadeus Fernando Pagente ba to? Pahente. Pahente. Kinasuhan siya. So, nagkaroon ho ngayon ng, ayon sa balita, yung mga LGBTQ. Ano ba yan? LGBTQI. Kasama ba yung I? Yes. Lesbian, gay, nawawala bisexual. Bisexual, queer, trans, basta, it expands by the day. LGBTQ lang. Wala nang I. Wala pa. Yung nag-organize ng show. Show daw yun eh. And it's an expression of their... there is an argument that can be made for that. Yan sinasabi nila, di ba? Na this is an expression of artistic, hindi naniwala yung Ang problema ho, may kaso eh. May kaso. Hindi naniwala yung... So may legal issue rito. Ang kailangan nyo sagutin yung legal issue. Hindi pwedeng sabihin yung... You're violating our rights. Nangyari ngayon, inaresto siya. Tapos may warrant based on this complaint, di ba? Yes. So saan naka-file yun? Sayang wala si Atty. Trixie rito. Mamaya, sa next week. Where was that? Saan yan? RTC siguro yan. And thus, on that, may warrant talaga. RTC nag-issue. No. So, kapag daw, sabi ng mga iba, pinabayaan natin yan, yung sarili nating karapatan daw ay yuyurakan din. Nako. Problema kasi, you're in a society na pinaghahalagayang
Kung ginawa mo sa... Religious- May malaking concern. Kung ginawa mo sa Just Islam yan, Okay lang yun. na lugar. Anong okay lang? Papatayin kayo doon. Gaya nung nangyari doon sa ano. Hindi. Yung sa... Hindi okay? Hindi okay. Ininsulto mo si the Prophet. The Prophet. Si Muhammad and all that. Wala yan. Ebro. Oo. Yung gano'n na mangyari. Sa French magazine. Sa Paris. Oo. Kakaproblema. Hindi nga, you Or suffer. yung writer, si Salman Rushdie, na Oo. walang literary freedom dito Wala. of the writer. May Meron- fatwa. na meron siyang issue fatwa. against sa kanya. Now, dito sa Catholic, wala namang ganon sa Christian. But, you risk the ire Of the devotees. Of the Yung devotees. devotees. Hindi, nililihis nila yung issue eh. Siyempre, Nagkaroon na minabasa akong Foreign Wire. they have to report. justify themselves. In-interview itong si Luca. At siya ay nakakulong. kulong siya. Ang sabi niya, wala naman daw siya ginawang masama. Yung kanyang kaso, result daw yan ng homophobia Okay. dito sa Pilipinas. Pinaligtad niyang ganon. No? Hindi mo sinabi yung Hindi mo siya yung ginawa mo. Yung ginawa mo. Yan ang problema doon. Merong criminal complaints po. Yes. Ang nag-file dyan, mga Christian groups. Yes. O di sagutin niyo yung Christian. Huwag niyong gamitin yung... Kung sa media tayo mag-aaway-away, hindi matatapos to. Okay. Sagutin niyo na lang. Then may added controversy pa to, and actually I wouldn't want to go into it kasi some of the media describes, ano pangalan niya? Si Luca Luca, si Amadeus. as her. Oo. And then Ngayon, yung preference niya na But pronoun. sabi nga, well, your preference ends at the tip of my nose. Yun ang sinasabi ng iba because you were born a man. I mean, Hindi lalaki pwedeng- ka, ganyan. Which actually added another controversy dahil Lalo na. Lalo na. Lalo na nagulo. Ay, nako. Karen, nagalit din dahil people were referring to her as he. No, excuse me, I am her. So suddenly it opens up. Nagkaroon na naman ng ibang ano. But then again, I wouldn't want to go into that. Kasi pag ginawa ko daw yun, sabi ng anak ko, who's a millennial, by the way, ay dad, you are violating the rights of the LGBTQ. Yeah. Yun. Because they have the right to Address themselves as they want themselves kung anong pronoun ang gusto nila. Kaya kung gusto niyang ako'y kambing, ay kambing ako. Di ba? Yung gano'n. At wala kang magagawa. Ang akin naman, pwede mong i-refer ang sarili mo na elepante. Wala akong pakialam. Pero hindi mo ko pwedeng pilitin na, oo nga, no, elepante ka nga. Hindi ko magagawa yun. Hindi pwede yun. Hindi mo ko pwedeng kasuhan. Kung may right ka, may right din ako. Yun lang naman ang... So kung may right kayo to What freedom do I of know, di ba? expression, Oh. yung mga iba, may right din idemanda kayo kung naka-offensive. Again, Without understand. Kung offensive sa kanila. Understand, hindi ko kinikitil yung karapatan mo tawagin ng sarili mo. Meron nga bang Okay lang. homophobia sa Pilipinas? Pero on that respect, homophobic daw ako. Hindi. 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 I cannot accept that, bro. Kasi I respect gay rights, everything. Pero not yung... Huwag mo Huwag pilitin. mong pilitin ako, di ba? O pilitin siya, gano'n. Space versus Bakit space hindi ka daw. pwedeng pilitin? Hindi daw nga kasi Right nila yon. you're not in step with the current culture na ngayon, kaya nga LGBTQ. Same thing yan. Walk. This is the walk. Oh, ayun nga yung same si Luca, whatever, di ba? Yung ganun. Ito magandang balita. Yun daw mga relief goods Okay. na sa warehouse ng DSWD. May mga naka-warehouse po na nakahandayan na relief goods. Napakadami daw daga at saka ipis. Nako. Yan ang problema. Nakita yan ng COA. Ako? At the report ng COA. Relief good. Nasa Metro Manila warehouse. Nako. Sayang naman yan. Sumagot po ang DSWD. Oo. Temporary lang naman daw yung warehouse. Sagot ba yan? Kahit ba temporary yan o permanent, Linisin dapat nyo. walang daga. Oo, tsaka ipis, ano ba? Yan po ang mga magandang sagot. Napakaganda. Temporary lang naman yan eh. So, pabayaan na lang natin yung daga at ipis dyan. Okay. Yan ang palaging sinasabi sa atin ng Yan po ang main warehouse nyo, by the way. sa Metro Manila. Yang sinasabi nyo temporary na yan. Yan ang inyong main... Itong DSWD, asama ng track record ng dyan sa comms. relief goods. Alam mo yun, yan sinasabi, alam mo yung, yan ang problema ng marami nating agencies, yung comms. Okay. Because words have consequences eh.
Sinabi mo, hindi, Temporary. Pag nilipat mo na, okay na yan. Pag nilipat mo, okay na yan. Pag nilipat mo, okay lang may daga. O, ganun ba yun? Iwan mo yung mga daga doon sa lumang warehouse. Kung nasa loob na nung mga kahon. Oo, paano yun? Ipis, Nangitlog daga. na doon. Kung ano man, nanganak na ron. You dispose of that na. You burn it. Hindi mo pwede. Oo nga, ibig sabihin nun, sinayang mo, ibig sabihin, hindi kayo naglinis. Naglagay kayo dyan ng kung ano-ano, mas na pa temporary. Sana nakalinis kayo doon. Words have consequences, boss. Huwag niyong sinasabi. Ang target i-disseminate yun saan? Dapat. Hindi, well... Hindi, kasi naka-imbak yun dahil waiting. Waiting. Preposition. Prepositioning yun eh. Alam mo kaya yung preposition na salita ayong. Pinreposition mo, parang ano yan eh, di ba yung sinasabi? Kailangan may silo ka o something na storage. Na maayos. Bago mo inilagay doon yan, nilinis mo. dapat, tsaka sealed. Shield, maayos. Hindi pwede. Yung daga na yan, hindi naman galing sa warehouse, galing sa labas yan. Di ba? Or yung ipis. Tama. Alam naman natin yung relief goods. Pagkain yan. Pagkain yan eh. Pwede ba yun? Di ba? Oo. Mamaya sasabihin, ayaw kong tumanggap dyan. Oo. Ayun, lumabas to sa balita na... May daga yan. Naipis yan. Magkakasakit pa ako dyan. Magkakasakit pa ako dyan. Saka yung warehousing po kasi na yan. May technique yan. Yes. May Hindi technique. pwedeng... Pinagtambak-tambak mo lahat dyan. Wala. May mga technique yan. Okay? Kung gusto ninyo malaman, Ngayon, kung mahal nyo renta nyo dun sa warehouse, meron kayong dalawang, pwedeng maging expert dyan sa warehousing, na kunin ninyong Sino? consultant. Department of Health, of Secretary Duque, at saka Comelec, under Andy Bautista. Ayan. Yan, expert yan sa warehousing. Okay. Comelec. Di Bautista. Kasi tinatago nila yung vote counting machine. Naka-warehouse. Naka-warehouse yun. At nabubulok doon. So, pagdating na eleksyon, babayaran nyo yung Smartmatic para inspeksyonin. Kung pwede pa. Diba yan yun? Meron, of course, inspection eh. Pagkatapos ng inspeksyon, babayaran ulit para i-repair. Yan. Okay, bukod dun sa... binili natin sa Smartmatic yan. Nabili na atin na yun. Atin na, binili natin. Bakit natin binili yung isang machine na after 2 years, obsolete na? Iyan ang isang question na ako, Hanggang ngayon, hindi ko nahihiwagahan. Oo, nakakahiwagahan. Bakit natin binili yan? At saka meron pa kayong O&M, Operations and Maintenance budget yan. Ganun. Saan ginagamit yun? Hindi, hinihintay namin para maintain ng obsolete na makina. Hinihintay namin na maging obsolete ito eh. Meron pong petisyon na i-disqualify yung Smartmatic na yan sa bidding ng automated election system in 2025. Okay, sabi po ni Comelec Chairman George Garcia, maghihiring daw yan sa 1 linggo. At didinggin nila yung petisyon na yan. Due process. Namang na Smartmatic dyan, I'm sure. Bakit? Due process. Due process eh. Hindi mo pwedeng sumipat tayo lahat buong taong bayan dyan para public hearing ng tubig. Para rin yan yung petition ng Makati, Brad. Clarificatory. Gusto daw nila malaman ano yung grounds para disqualify. Pa-disqualify sila. Yes. At gusto rin naman nila makita yung side ng Smartmatic. Yes. Okay. Due process nga. Due process. By the way, bago tayo mag-break, due process, i-greet natin ang mga kaibigan natin sa Negros Occidental. Ano? They are doing, may programa sila ngayon na ayusin yung sugar plantations, yung sitwasyon ng tsaka yung housing program. Import na lang tayo. Anyway, Governor Bong Lacson at saka yung kaibigan natin, dating Congressman Vice Governor Jeff Ferrer at saka Mayor ng Bacolod. Kahapon nakita ko. Sino? Mayor Albi Benitez. Ayan. Mayor, ano naman gusto mong mapakita sa amin yung inyong ginagawa dyan?
Maganda. Sa Bacolod. Alam niyo, sugar industry natin, hindi nag-modernize. Throughout the years, napabayaan talaga ng yan. Kasi nga, nagkanda baon-baon sa utang. Yes. Yung mga sugar planters. Yes. Okay. Naka-prenda nga yung kanilang mga property sa mga bangko. Tsaka yung kanilang mga harvest, hindi pa nangyayari. Prenda na yun. May problema sila talaga. Sa Kidan. Pero ang nagdemanda balikan ko lang sandali itong comment parang Jonathan. Sino nagdemanda? Si dating DICT Secretary Eliseo Rio. Nako, mabigat. Nakakaintindihan. Si dating COMELEC Commissioner Gus Lagman. Nako, another. Alam niya yan. Franklin Isaac at Leonardo Odono. Sila po ang nag-file ng petition niya against Smartmatic. Ngayon, sino naman ang padron ng Smartmatic? May mga naririnig-rinig kami na meron ng, kumbaga, na-adapt na yan. Kumbaga sa isang lost child, meron ng adopted yan. Adopted na, meron ng kumukog. Meron bang opisina dito ang Smartmatic? Are they in any way? None. No. Are they registered? May representative, hindi ho. Okay. Sino kanilang law office? Paiba-iba. Marami retainer yan. Marami retainer. Nako. Dahilan po ng grupo ni Secretary Rio. Tsaka ni dating Commissioner Lagman. Ang kanilang yung irregularity daw ng transmission logs. Between transmission logs and reception logs. May irregularity. From the precinct level. As against the COMELEC's transparency server. Okay. Pinag-usapan po yan secretly. Sasabihin namin sa inyo. Okay. At merong isang involved na lawyer. At yung sa usapan. Bigla lang, hindi nakasama yung lawyer na yun doon sa usapan. Ibig sabihin, kasi itong lawyer na to gusto niya ng election reforms. Okay. Gusto niya mabago yung sistema na yan. Mukhang yung grupo na yon na sinali siya, ayaw magbago. So, tinanggal na lang siya doon sa grupo. Hindi na siya na-inform kung ano mga nangyayari. Siya, itong gusto ng reform. Yung gusto ng reform na lawyer. Sabi po ni COMELEC Chief, yun daw Smartmatic, hindi pa raw nagko-comment doon sa petition nitong sila Secretary Rio at Commissioner Lagman. So, ayaw pa po nila sumagot. Yes. Pero there is a timeline for that hindi raw po basta-basta pwedeng iban. Na yung case ni Gus Lagman na yun. Hindi raw pwedeng iban ang Smartmatic. May due process. Kung hindi nyo pwedeng iban, tanggalin nyo na lang sa bidding. Due process muna. Due process muna. Bakit? You have to give them the even at mag-explika. Sabi nung hindi ka qualified hindi. Hindi ka naging qualified. Si Art, abogado siguro to. Sabi niya, there has to be due process because even the devil deserves. Ay, nako. Art naman? Ano ba? Teka muna, huling mag-wish lang akong happy birthday. Siya, taga-subaybay ng Karambola, pero kalaban siya ng kapayapaan. Ayun! Si Rochi Taniedo. Happy birthday, Rochi. Pero taga-subaybay. At saka si Jimmy. Jimmy Isidro, yung PR ni... sa Mandaluyong. Ay, tagal na ni Jimmy. Happy birthday, Jimmy. Okay. Kami po si Jonathan de la Cruz, Joel Lacsamana, Conrad Banal, at Atty. Trixie Cruz Angeles sa Karambola. Ang tabayanan. Awardee na ay Ronda Pilipinas. Award-winning. Newsman Dennis Antenor Jr. We'll see you next week. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.